during times of waiting, speak your heart out to God. So ito po yung mensahe na binibigay sa atin ating Panginoon. Because waiting is not an easy task. Ito po isa sa mga pinaka mabigat na challenge sa atin bilang mga lalo na sa mga Kristiyano. Sapagkat we don't know what's going to happen next. And you're always looking forward kung ano bang ibibigay. Let us remember that God is spiritual and tayo po ay physical beings. We are in the flesh. So tayo po ay nasa laman, no? Yung ating physical na laman, ito po yung ating tayo meron. And it's hard for us sometimes to understand yung kalooban ng ating Panginoon, yung kanyang mga plano, yung kanyang mga pangako. Sapagkat nakatingin tayo sa nakikita ng ating mga mata. When we don't feel it, when we don't see it, inisip natin na walang ginagawa ng ating Panginoon. But that's far from the truth, kapatid. Malayo yun sa katotohanan. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na buhay. You always remember na ang Panginoon ay naninirahan sa atin bilang tayo mga templo ng ating Panginoon. And sometimes, madali tayo madala sa agos ng buhay. When we face a lot of problems, troubles, challenges in our lives, we tend to forget na may gagawin ng ating Panginoon. And that part of understanding kung anong gagawin ng Panginoon ay yung pagpapasensya natin, yung paghihintay natin, yung pag-wait natin sa ating Panginoon. So, when we are waiting, dapat bang tayo ay mawala sa hulog? Tayo ba ay dapat na mawala ng pag-asa? Kundi, bagkos ay dapat tayong lalong tumawag sa ating Panginoon. So, speak your heart out to God during times of waiting. Let us read the word of the Lord here. And it says to us, Lamentations 3:25 in the New King James Version, the Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. So alam ng Panginoon na maghahantay tayo. Hindi po ito bagong terminolohiya or terminology sa ating Panginoon. Alam niya na bilang tao, bilang physical beings, bilang created beings, there's somewhat of a lag between the spiritual and the physical. What you're praying for in the spiritual, sometimes it takes time bago mangyari sa physical na buhay. And alam ng Panginoon yun. Pero sabi niya, siya ay mabuti. Saan? Sa mga naghihintay sa Kanya. Sino pa? Sa mga kaluluwa na naghahanap sa Kanya. So importante kapatid na isasaalang-alang natin to. Yung mga paalala sa atin ng ating Diyos. Sapagkat madali tayong maligaw, madali tayong mawala, minsan madali tayong mabackslide, madali tayong matisod. Pagka meron tayong hindi nakitang maganda sa ating buhay, nababackslide tayo, nawawala tayo sa Panginoon, tumitiwalag tayo, tumatakas tayo sa mga purpose ng Lord sa ating buhay. That's what's happening with us. As normal human beings, we are tend to go through those times in our lives. But God is teaching us yung tamang tips and tricks, no? Yung dapat mong gawin ng mga paraan, kapatid. Sapagkat bawat isa sa atin, sabi nga sa Pinoy, yung paboritong word ng mga Pinoy, although masyado po ito na-abuse, no? Ito pong salitang diskarte. Di ba yung bawat tao may kanya-kanyang diskarte para makasurvive sa buhay. Pero ang Panginoon, binibigyan tayo ng diskarte. Ano ba yung diskarte na dapat na meron tayo bilang mga anak ng Diyos? Ano yung dapat natin isaalang-alang at tatandaan? Ito po yung siya ay mabuti. Binibigyan po ng kabutihan niya ang ating Panginoon, ang mga anak niya na nag-aantay sa Kanya. So alam ng Lord kung sino yung marunong magantay. Sino yung hindi kumakapit sa patalim, sino yung gumagawa ng 1, 2, 3 para lang makamit yung gusto niya makamit. The Lord wants people to be able to be patient, to wait for Him. At ito yung tinuturo sa atin ng ating Diyos na buhay. No? So, yun yung binibigay niya sa atin. And dapat natin siyang hahanapin. Ano po yung hahanapin? Tayo po yung tatawag sa Kanya. Magpe-pray sa Kanya, lalapit sa Kanya, maglilingkod sa Kanya. Yun yung Kanyang hinahanap ng ating Diyos. And when we talk about waiting, yung pag-aantay, napakahirap nito. Sabi nga natin kanina, this is the hardest challenge in all Christian life, in all Christian faith. Kaya nga, di ba yung word natin instant gratification. Pag pumunta ka sa social media, gusto mo, instant like, instant share. Pag hindi agad na like or na share, naiinis ka na. Kaya nga, di ba, minsan pag binati ka ng greetings, parang belated Happy New Year or belated Merry Christmas, belated Happy Birthday. Hindi na ganun siya ka-importante kasi belated na. Di ba? Kasi we always want it fresh and hot. Ganun po tayo mga tao. Pero tinuturo po sa atin ang ating Panginoon na matuto tayo mag-count ng blessings, matuto tayo magpasalamat, no? Kahit na it takes some time. Kaya nga sinasabi ng Lord, di ba, yung the best is meant for the last.
Mas maigi na yung the best is yet to come, pero kinuha mo hindi pa rin yung best para sa iyo kasi ikaw ay nagmamadali, ating kapatid. Mas maigi na magantay tayo sa ating Diyos na buhay. So, ano ba yung ginagawa natin pag tayo nag-aantay? Pagka yung proseso ba ng pag-aantay, for example, pagka ikaw ba pupunta sa mall at nag-aantay ka doon sa yung binili, diba sometimes it's better na you make a conversation with the cashier or with the sales lady or kung sino man yung nakatoka doon sa binibili mo, diba? Parang, meron pa ba kayong ganito? Meron pa ba kayong ibang mga items dito? Kailan ba yung next time yung mga sale, diba? Kesa yung buong magdamag ka na, nag-aantay ka na for 30 minutes, 45 minutes, inis ka na, napakatagal naman ng mga tao na to, diba? Nainis ka na. It's better to build up your rapport kasi alam mo, yung may hawak ng binibili mo, yung sales lady, di ba? Yung may hawak ng magiging resibo mo at ang sukli mo, yung cashier. Ganoon din pag nasa, ano ka, di ba, nasa sasakyan ka, you want to be able to have a better, somehow, a short relationship doon sa taong kausap mo pag nasa sasakyan ka, lalo na sa driver, kasi siya may hawak ng manibela. Ganoon din sa ating eskwelahan. You want to be able to have a better communication doon sa yung teacher. Habang hinihintay mo, nabibigay niya sa yung grade niya, yung grade mo, di ba? Kaysa magalit ka sa teacher mo, napakatagal mo naman, teacher, hindi mo binibigay ang aking grade. So you want to be somehow favored while waiting for the answer. Ganito po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. To be patient, to be able to understand that there are things that we cannot control, there are things that are beyond us, that God is teaching us and telling us how to be patient in life. Kaya kailangan, kapatid, matuto tayo na mag-antay sa ating Panginoon. Sapagkat when we go and read the Bible, ang salita ng ating Diyos, doon natin matututunan na the greatest people in the Bible are those who waited on the Lord. Hindi po yung mga hindi naghantay sa Panginoon. Yung mga nawalan na ng pag-asa tulad ni Saul or ni King Saul. Nagmamadali siya masyado. Nakakaantay niya kay Prophet Samuel. Sabi niya, hindi na natin kaya si Samuel. Mag-sacrifice na kayo dyan. The problem was, he was never called to be a priest. Only a priest is given the responsibility to sacrifice to the Lord. So during that time, hindi tayo katulad ng panahon natin ngayon, tayo mga Kristiyano, pwede na tayo dumirekta sa Panginoon. How blessed are we sa ating generation, kapatid? Pero during the ancient times, nung panahon ni King Saul, bawal sila na maghain sa Panginoon ng kanilang sacrifice. So he never waited for Samuel kasi baka matalo na tayo ng mga kalaban, nag-aantay na yung mga tao, napapagod na sila sa kakaantay. Hindi na niya mahantay. So ang ginawa niya, gumawa siya ng hakbang, kumapit na siya sa patalim para lang makuha yung favor ng mga tao, yung pabor ng mga tao, para matuwa ang mga taong bayad sa kanya. So it all encompasses sa atin bilang leaders, bilang saints, bilang parents, bilang sons or daughters, bilang student, bilang teacher, bilang worker, bilang employee, bilang boss. Lahat yan, importante na matututo tayo na nag-aantay sa tamang pagkakataon, sa tamang sagot. Huwag tayong nagmamadali, kapatid. At sapagkat pag tayo ay nagmamadali, ano nangyayari sa atin? Tayo ay napapahamak. The Lord is teaching us, ito po yung tamang paraan o tamang diskarte. Pangalawa, in Micah 7:7, in the NASB version, God is the source of salvation and light. But as for me, I will be on the watch for the Lord. I will wait for the God of my salvation, for my God will hear me. Ayan. So, sino ba yung pinagmumulan ng ating kaligtasan at ang ating liwanag ng ating buhay? Ang ating Panginoon na buhay. Pero sinasabi ng ating Panginoon sa atin na tayo ay matutong magbatsyag at magantay sa Kanya, sa Kanyang kasagutan. Sapagkat sa manggagaling ang ating kaligtasan, kapatid, natanong mo na ba, sa mga galing ang blessing mo? Sa mga galing ang reward mo? Sa mga galing ang sagot mo sa pambayad mo sa bills? Sa pambayad mo sa bahay, sa renta? Kung ikaw'y may sakit, pambayad mo sa ospital at sa gamot? Kung ikaw'y may hinihiling na nakatuparan sa iyong mga pangarap, sinong sasagot? Ito ang ating Diyos. Now, bakit hindi ka mag-aantay sa Kanya? Tinuturuan tayo ng ating Panginoon at tayo ay matutong maghintay. To wait patiently for Him. Sapagkat sino ang source natin? Yun ang ating Diyos na buhay. So kapatid, the Lord is teaching us to wait
Marunong ba tayo magantay, kapatid? Dapat matuto tayo na magantay sa ating Panginoon. Huwag tayong masyado nagmamadali sa buhay. The best decisions are made while you are waiting, kapatid. Naintindihan ba natin yun? Kasi pag nagmamadali ka, ito na, magkakaroon na ng ganito sitwasyon. Mas maigi na mag-desisyon na ako ngayon. Kaya lamang na lamang yun doon sa mga sales, di ba? Kasi ginagawa nila minsan yung diminishing tactics or taktika. Na kapag nakita mo ron, 50% off, in 30 minutes, mawawala na yung 50% off. So nagmamadali ka ngayon. Hindi mo alam, kaya bukasan pala, may 70% off pa. So ginawan ka ng marketing strategy, nadali ka, kapatid. Bumili ka kagad. Hindi mo alam, bukas pa kalawa, meron pa palang 70% off. Meron pa palang mas matinding sale. Di ba? Yung mga paborito natin, 11/11 sale sa mga online shops. Di ba? But better for us to wait to make the better decision. And all the more, mas applicable to sa ating Panginoon na buhay. That we are able to wait sa magagawin niya sa ating buhay. So, kapatid, ang tanong, mag-aantay ka ba? Maghahantay ba ako? Maghahantay ba tayong lahat? The Lord is teaching us to wait on Him. Ano bang meron kapag hindi tayo natututong maghantay? Sapagkat sa dami nangyayari sa buhay natin, pagka mayroong pangako sa atin, let's say, we received a prophetic message or somebody prayed for us that this will happen in our lives. Or maybe you received a dream from the Lord, or maybe you read a word from the Bible, or somebody preached that it will happen, something will happen. At hindi pa nangyari, kapatid, nag-aantay ka, anong mangyayari? Weariness and disillusion will come upon you. Sapagkat ito ang weapon ng ating kaaway. Ano po yung weariness? Yung nawawalan ka na ng gana, ayaw mo na. Tagal ko na nag-aantay. Nade-depress ka na, nalulungkot ka na. Yun ang nangyayari, that's weariness. Pangalawa, disillusion. Nawawalan ka na ng pag-asa sa binigay sa iyong pangako ng ating Panginoon. Iniisip mo na, I think hindi itong plano ng Panginoon sa buhay ko. I think hindi itong gagawin niya. I think hindi itong sagot niya sa buhay ko. So the disillusion ka, kapatid. And you look for something na much kumbaga smaller sa mga pangako ng ating Diyos. Kasi iniisip mo, na wala naman mangyayari, okay na to, dito na lang ako. Ito na lang yung kukunin kong sagot kasi tingin ko wala namang gagawin ng Diyos. So we become weary, we become disillusioned. But the Lord is teaching us to look unto Him in times of trouble. When we are going through a lot in life, we must wait upon the Lord. But we must talk to Him. Speak out your heart to the Lord. And He will be your sure reward, kapatid. Let's continue. In Matthew 6:34 in the ESV version, therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Ayan. So, the Lord is teaching us not to be anxious for what's going to happen for tomorrow. Kasi yan po ang nangyayari sa atin dahil sa kakaantay mo, and wala pang nangyayari, na-anxious ka na, nagkakaroon ka ng anxiety, thinking na walang gagawin ng ating Panginoon, and then you make mistakes, nagkakasala ka, nagbabackslide ka, you make bad decisions. Pero tinuturuan tayo ng ating Panginoon na hindi dapat tayo gumawa ng mga ganyang bagay. Dapat tayong lalong lumapit sa Kanya kapag hindi na natin alam ang nangyayari. And when we are going through enough trouble, when we are going through a lot of challenges, the best thing that you need to do is first count your blessings, kapatid. Bilangin mo yung mga bagay na nangyari sa buhay mo na mabuti. Yung mga biyaya sa iyo ng Panginoon last year, maybe last decade, o yung mga miracles na ginawa niya sa buhay mo. Mga impossible prayers na inanswer ng Diyos. Sabi ng mga tao na, ay hindi mangyayari yan sa'yo. Kasi according to science, according to medicine, hindi mangyayari. Sabi niyo lang yun, kapatid. Pero ang Panginoon may pangako. Whatever I ask in His name, He will do. According to His purpose and will. Walang imposible sa aking Diyos. Sapagkat ang aking Diyos ay buhay. He can do it for me. He can do it for you. He can do it for all of us. So I will count the blessings of the Lord, the promises of the Lord. Doon ako titingin. So it's better for us while we are waiting for the Lord to count our blessings, kapatid. Bilangin mo yung blessings mo. Alam mo, kapatid, yan yung naramdaman ko. When I was in a hospital noon, I became so sick. Ang dami sinabi ng mga doktor na ganito na, imposible na, ito na lang yung kailangan gawin. General operation na lang. A lot of medical teams have to
to talk para tulungan ako, para makasurvive ako sa nangyayari sa buhay ko. Given a lot of hospitals rejected me. And I was in a dark room sa isang hospital, not knowing what's going to happen next. Wala akong kausap because during that time, COVID era, noong time na yun, bawal ang bisita pag walang bakuna. So I had no visitor. For days, I was there alone, not knowing what's going to happen. Ano bang meron? Kasi yung mga doctors, they still cannot find what's happening to me, but sabi nila, delikado na ako. And I felt it in my body na alangan ako no, during that time. So should I look at my predicament, at my situation, and wala na ba akong pag-asa? Ito na ba yung katapusan ko? But in the midst of waiting, of not knowing what's going to happen, I trusted the Lord. I started to count my blessings from the past, times of victory, times where I won the war against the enemy. Times the promises na binigay ng Panginoon ay tinupad niya. Mga victory, even the smallest victories, I tried to remember them, each and every one of them. I read my Bible again. Sabi ko, Lord, titignan ko yung mga pangako mo, yung mga plano mo sa aming mga anak mo. And I will remember them. I will count your blessings upon my life, and I will establish them as my statutes today to remind me, Panginoon, para ipaalala sa akin na ikaw ay buhay at may gagawin ka sa akin. And lo and behold, you know, until today, I'm still here, standing in front of you, speaking for the Lord our God of His Word. I will not survive kundi po dahil sa ating Panginoon. But what made me survive during those darkest times of my life is to count the blessings, to speak out my heart to God during my times of waiting. Yung hindi mo alam kung may pag-asa ka ba, na may pagkakataon pa ba, na may sagot pa ba ang ating Panginoon. That was my way out during that time. It was torture during those times. At hindi po yung torture. Kasi sabi, katabi ko pang cubicle ng hospital, sumisigaw yung katabi ko, ayaw niya na raw mamatay. Kasi tinaningan na rin siya ng Diyos, ng mga doctors. Sinabi sa kanya ng doctors na wala na siyang pag-asa. Ito na lang siya, mangyayari sa kanyang buhay. But lo and behold, before ako umalis ng hospital na yun, nung na-discharge na ako ng mga doctors, sabi ko sa guy na, I didn't know that guy. I talked to them. Sabi ko, can I pray for you? Can I pray for healing for you and for your family? Sabi ko ganun sa kanila. And they accepted that prayer. Why did I have that strength, that inspiration, that encouraged me to do that? Because I counted the blessings na binigay sa akin ng aking Panginoon. Pero po dapat ang ating gagawin, kapatid. When the times are so rough in our lives, so much challenges, so much trouble na tumarating sa ating buhay, learn to count your blessings, kapatid. Bilangin mo ang lahat ng biyaya, ang lahat ng ginawa ng Panginoon mo sa buhay mo. And you will remember na ang Diyos mo na buhay ay napakabuti, even if nag-aantay ka sa mga kasagutan sa iyong mga kadalasan. So these are the focus points na binigay sa atin ng ating Diyos. Number 1, pour it all upon the Lord. So bigay mong lahat, kapatid, sa ating Panginoon na buhay. Pangalawa, bakit ba tayo kailangan mag-antay? Ano ang dahilan ba tayo dapat mag-antay sa ating Panginoon? So bibigyan niya sa atin ang dahilan bakit tayo dapat mag-antay sa Kanya. Number 1, pour it all upon the Lord. Ibigin natin ang ating puso sa ating Panginoon. Ibigin natin lahat sa Kanya, lahat ng hinaing natin, lahat ng mga hinanakit natin, lahat ng mga troubles sa atin. Lord, I cannot do this. I cannot survive this. I've been waiting, Lord. I'm becoming weary. I'm no longer understanding it, oh God. Make me understand. Give me wisdom, Lord. Point out. Bigyan mo lahat sa Panginoon. Kesa dali mo sa vision, dali mo sa addiction, sa mga bagay na hindi tama, kapag hindi mo na nakikita ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya napakaganda ng kanta, di ba? Yung kanta na when you cannot find yung waste mo sa Panginoon, when you cannot find His hand anymore, sa tingin mo na wala na siyang ginagawa, trust His heart. Magtiwala ka sa puso ng ating Diyos. That's what you need to do, kapatid. Pour out your heart to Him because the one who has created you and me is trustworthy, mapagkakatiwala ng ating Diyos. Sabi niya sa Psalm 62:8 in the ISB version, people, in every situation, put your trust in God. Pour out your heart before Him, for God is a refuge for us.
Ang ating Panginoon ang tanggulan, ang ating tirahan kapag wala tayong alam na maging silungan pa, na wala nang resolution pa sa ating mga problema. Pero sinasabi sa atin ng Lord sa bawat sitwasyon na ating haharapin, siya ang ating katuwang, siya ating kasama. Siya ay ating mapagkakatiwalaan. Yan ang binibigay sa atin ng ating Diyos sa buhay. So bakit hindi tayo magtitiwala sa Kanya? Bakit hindi tayo mag-aantay sa Kanya? Sapagkat sinasabi niya malinaw sa Kanyang salita in Psalm 62:8, magtiwala tayo sa Kanya. Kaysa kumapit tayo sa patalim, gumawa tayo ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon, lalo tayong dapat lumapit sa ating Diyos na buhay. Lalo tayong dapat tumakbo sa Kanya sapagkat naiintindihan niya ang ating bawat problema. Nalalaman niya, nakikita niya ang ating pinagdaraanan. Higit pa yan sa mga kaibigan mo, sa magulang mo, sa mga kapatid mo, o sa anak mo. The Lord knows better the problem that you are going through. He knows you all throughout sapagkat siya ang may likha sa iyo, kapatid. Even you yourself, sometimes hindi mo maintindihan ang iyong sarili. Diba? Hello? Naranasan mo na ba yung kapatid sa buhay mo? Na mismong sarili mo hindi mo maintindihan. Bakit ba ako ganito? Ano ba nangyayari sa akin? Diba? It happens to all of us. Sometimes we do not understand ourselves. But the Lord understands us more sapagkat siya ang may likha sa atin. Siya ang ating creator. Kumbaga siya ang ating programmer. Alam niyo kung saan tayo mahina, alam niyo kung saan tayo malakas, alam niyo yung best para sa atin, alam niyo kung ano magpapasaya sa iyo, alam niyo kung ano magpapalungkot sa iyo. So ba't di ka magtitiwala sa Kanya? Sapagkat kilala ka niya. Siya ang perfect diary. Diba? Hindi mo na kailangan gumawa ng diary para isulat lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Lord, pinagdaanan ko to. May nang alipos sa akin, may nang api sa akin. May nang iwan sa akin. Pero ikaw, Lord, hindi mo ko iiwan. Kaya sa iyo ko tatakbo, hindi mo ko pababayaan kailanman. Ganun kapatid, pour out your trust to the Lord because He hears you. He hears all of us. And in Philippians 4:6-7 in the NET version, do not be anxious about anything. Instead, in every situation, through prayer and petition with thanksgiving, tell your requests to God. And the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Ayan. So tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag tayong maging anxious, huwag tayong mabahala sa mga nangyayari sa buhay natin. Pero in everything, in every situation, anong tinuturo ng Panginoon? Ang gagawin natin, pray, petition, magpasalamat, mag-request. Malinaw dito, prayer, magdasal ka kapatid, i-petition mo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, alam mo pinagdadaanan ko, tulungan mo ko, Lord, kailangan kita. Save me, no? Lord, help me. Pangatlo, thanksgiving, magpasalamat ka, count your blessings, kapatid. Binibilang mo ba yung mga biyaya sa ng Panginoon? Pang-apat, tell your request. Sabihin mo yung mga kahilingan mo, Lord, I've been praying for 10 years, for 15 years for this. No answer, Lord. But I know, Lord, na magkakatiwalaan kita. Alam ko sasagutin mo mga panalangin ko balang araw. And I will trust you still, even if I don't see it today. For I know that you are trustworthy, O God. Magkakatiwalaan ka. Ano sinasabi ng Panginoon dito? Kapag ginagawa natin to, pag nagpe-pray tayo sa Panginoon, pag lumalapit tayo sa Kanya, pag hindi na natin alam na nangyayari sa buhay natin, the peace of God will be upon our hearts. It will guard our hearts and minds. Bakit ito importante, kapatid? Sapagkat kapag tayo lumalapit sa Panginoon, bibigyan tayo ng Kanyang presensya. Yung Kanyang Holy Spirit will be upon us. The Holy Spirit Himself will be upon us to guard us, our hearts and our minds. Gugwardya ng Panginoon ng ating puso, ang ating isipan. Yun ang mangyayari. Why? Sapagkat iyan ang iyong kalaban, ang puso mo at ang isip mo. Sa pag-aantay, madali kang magkamali. Madali kang magkasala. Sapagkat ang dahil mo ng pag-aantay sa mga problema mo, ng kasagutan, madali ka na magkasala sa Panginoon. Dito aatake ang kaaway, si Satan. Diyan siya papasok sa sitwasyon. To attack you, to attack me, to attack any one of us. That's why, imbis na lumayo ka sa Panginoon, kapag may problema kang dinaranas, kapatid, kapag antay ka ng antay sa Diyos, lalo kang lumapit sa Kanya. Lalo kang tumakbo sa Kanya sapagkat gugwardyahan niya ang puso mo, ang isip mo, para hindi ka magkakamali, para hindi ka mapapahama, kapatid. Sapagkat maybe ito lang yung problema mo. Dahil hindi ka tumatawag sa Diyos,
lalo kang lumalayo sa Kanya, napunta ka pa sa mas malalang problema. Yung problema hindi mo naman dapat hinarap, lalo mong hinarap yung problema na hindi mo dapat hinarap. And God is teaching us, tinuturuan tayo ng ating Panginoon. So tayo tumakbo sa Kanya. Imbis na kung kanina mo sabihin yung problema mo, sa Lord mo sabihin. Hindi mo alam, sinabi mo yung problema mo kay ganito, kay ganyan, chinismis ka pa niya. Imbis na tinulungan ka at pinagpray ka, pinagdasal ka niya, sinabi mo sa kanya yung sitwasyon mo, chinismis ka pa niya tuloy sa ibang tao. But God is teaching us to trust Him. Pour out your heart to Him when you are in trouble, and He will be with you. So kapag may mga pinagdadaanan ka sa buhay, lumapit ka sa Kanya, tumakbo ka sa Kanya, and He will be the one to rescue you sapagkat mapagkakatiwala ng ating Diyos na buhay. So there are 4 things na tandaan natin. Pag hindi na natin alam ang gagawin, pag antay tayo ng antay sa Panginoon sa Kanyang kasagutan, 4 things. Magdasal ka, magpetisyon ka sa Panginoon, magpasalamat ka at mag-request ka sa Panginoon. Libre naman kapatid, ayaw mo pang gawin. Diba? Sa iba, pag magre-request ka, magbabayad ka pa. Diba? Nauso pa ngayon, pagdadaan ka sa kalsada, pagka may kanal, tapos may nakamotorsiklo, magpapabayad pa para lang magdalagay siya ng kahoy para yung mga may motor makakadaan. Or may mga sasakyan makakadaan kasi malalagay sila ng tabla. Pero sa Panginoon, walang tabla, wala ng bridge. Ang Panginoon, direktang line natin ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo na kailangan dumaan kay san ganyan, kay san ganito, kay santo ganyan, kay santa ganyan. Si Lord na direkta, kapatid. Tawagin mo na siya. Lumapit ka na sa Kanya, magpasalamat ka sa Kanya, count your blessings, and He will hear your prayers and petition. That is what God is teaching us. So bigay mo lahat, ang puso mo sa Panginoon. And He is there to hear you. Hinaantay lang ng Panginoon yung pagtawag mo sa Kanya. Kapatid, kailan ka last na umiyak sa Panginoon? Kailan ka last na lumapit sa Kanya? O layo ka ng layo sa Kanya? So God is teaching us to call upon Him, to talk to Him, pour out your heart to Him. Pangalawang focus point na binigay sa atin ng Panginoon, bakit kailangan tayo mag-antay? Why is God making us wait? Why we must wait? Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Bakit tayo kailangan mag-antay, kapatid? Ano kayong meron, no? Kasi pag inisip mo, parang hirap mag-antay, kapatid. Diba? Pero ang Panginoon tinuturuan tayo mag-antay sa ating Diyos na buhay. Kaya ito pong si Joshua and Caleb, napakabuti po ng Panginoon sa kanila. Kasi during that time na may mga higante, yung mga tao, nakita nila mga higante sa Promised Land, yung mga anak po ng mga angels, no? Yung angels at tao, yung kanilang mga naging bunga, yung mga Nephilim, naglabasa po sa lugar na to, sa mga Anakim, mga Rephaim, sa Promised Land. Kaya pinakukubog po ng Panginoon ang lugar na to. Kaya marami nagsasabi, napaka-unfair ng Diyos. Bakit pinatay lahat ng mga nasa Promised Land para makapasok ng Israel? Bakit Israel lang ang minahal ng Diyos? No? Mali ka rin, kapatid. Mali ang iyong doktrina. Mali ang iyong pagkakaunawa. Because there were giants made from angels and humans doon sa lugar na yun. Just like Goliath. But much bigger than Goliath. Kaya nga sabi ng mga tao, nakita namin mga higante doon sa lugar na yun, yung Promised Land, sa Canaan. Para kami mga tipaklong, ang lalaki nila. Can you imagine kung gaano kakalaki kung tipaklong ang paningin mo sa iyong sarili? Kung langgam ang paningin mo sa iyong sarili, sa harapan ng mga higante. Probably you are talking about more than 50 feet, 60 feet, 100 feet, kapatid na tao, na nilalang. Ganun kalaki. Pero sinabi ni Joshua and Caleb, let's wait upon the Lord. Si Lord ang bahala sa atin. Pinapunta tayo ng Panginoon dito sa sitwasyon na to. Siya ang bahala. Ililigtas niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan kasi dinala niya tayo dito eh. Pinatawid niya tayo sa Red Sea, sa dagat ng Red Sea. Nakaligtas tayo sa Ehipto, sa mga Pharaoh, sa kanyang mga sundalo. Nilipol sila ng Diyos. At ngayon, ay nandito na tayo sa Promised Land. Ang gagawin lang natin, kugubin natin itong lugar na to. Pero hindi tayo dapat matakot. Pero kung nangyayari sa mga tao, natakot sila. Huwag na tayo magantay, umalis na tayo, tumakbo na tayo, hindi natin sila kaya. Balik na lang tayo sa Ehipto. Doon na lang tayo sa dati nating problema kasi mas maliit ang problema natin doon kaysa mas malaki dito ang problema. Di ba ganun tayo minsan, kapatid? When we are faced with a lot of troubles, we tend to forget about God. Pero naisip mo ba minsan sometimes kapag sa buhay natin, na kaya mas malaki ang problema na ating hinaharap kasi mas malaki ang reward. Kasi mas malaki ang promise.
ng ating Panginoon sa atin. Naisip na ba natin yun? Have you seen your life by faith na pinapakita sa iyo ng Panginoon na buhay? Kaya ang laki-laki ng problemang hinaharap mo, kaya ang dami mo nang hinaharap na trouble sa buhay mo, kasi ang laki ng promise ng Panginoon para sa iyo. Learn to see how big your God is, just like Joshua and Caleb. Sapagkat lahat tumakbo pero sila hindi tumakbo. So ano po nangyaring reward sa kanila ng Panginoon? Of all the servants of the Lord, of all the people of the Lord in Israel, dalawa lang ang nakapasok sa promised land. That was Joshua and Caleb. No one else. Every one of them died, kapatid. Namatay silang lahat. Itong tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Learn to wait upon the Lord. Ganito katapang si Joshua and Caleb. Hindi dahil sa sobrang tapang sila. Pero kasi nagtiwala sila sa Diyos na buhay. Na hindi sila iiwan, hindi pababayaan against the giants that were in that place. Kapatid, lahat tayo may hinaharap na giant sa ating buhay. Maybe giant yan na sakit, giant yan na trouble, giant yan na gastusin, giant yan na problema sa ating pamilya, giant na problema sa ating trabaho, giant na problema sa ating business, giant na problema sa ating eskwelahan. A lot of giants. Pero what God is teaching us is look at our perspective. Ano po yung perspective? Gaano kalaki ang problema in comparison to the Lord our God? Because God is bigger or much more a giant than any of our giant troubles. So kapatid, wait upon the Lord. Hindi ka niya pababayaan. Gaano man kalaki ang iyong hinaharap, kapatid. In Lamentations 3:25-26, the Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. So, this is the continuation of the first Lamentations kanina. Merong pangalawa ito. We should wait quietly. Habang nag-aantay tayo sa ating Panginoon, tayo ay magantay sa Kanya ng tahimik. Ano po yung tahimik? Habang tayo ay nagpipray, habang tayo nananalangin, habang tayo lumalapit sa ating Panginoon, magantay tayo. Nagkakagulo na ang lahat pero tayo tahimik pa rin. Why? Because we are trusting the Lord our God. Naniniwala tayo, nananampalataya na hindi tayo niya pababayaan. Sapagkat ang pangako niya malinaw, siya ay mabuti sa mga nag-aantay sa Kanya. That's why we must wait, kapatid. We must wait upon the Lord. I remember during that time, isang pagkakataon na namatayan kami ng anak sa nalaglag ang bata sa aking kasawa noon. Medyo bata-bata pa kami noon during that time. And my wife was in the hospital. I didn't know what's going to happen. It's been several hours na hindi ko nakikita ang asawa ko. No news sa mga doctors, hindi ko nilalabas sa aking asawa. Hindi ko nakikita kung ano nangyari sa kanya, kung buhay pa ba siya or anything. And one of my brothers in Christ during that time talked to me. Kuya, sabi niya ganun, can you still trust the Lord sa mga nangyayari sa buhay mo? Grabe nangyayari sa buhay niyo. Namatayan ka ng anak, and then ito, di mo alam kung buhay si ate. Na pinahintulutan to ng Lord na nangyayari sa buhay niyo. Parang iniwan na kayo ng Lord. Kasi kung ako yung kuya, hindi ko nakakayanin, baka tumalikod na ako sa Panginoon. Sabi niya sa akin ganun. Ako, tahimik lang ako din nagsasalita. For several hours, hindi ako nagsasalita. And then, when the time came, after ko mag-pray sa Panginoon, after ko tumawag sa Panginoon, I told Him, it is the Lord who gave me my wife. I am only a caretaker. Hindi ko pag-aari ang aking asawa, hindi ko pag-aari ang aking anak. Kung kunin sa akin ng Panginoon ang aking anak o aking asawa, it is not up to me, it is up to the Lord. And yet, siya nagbigay ng kaligayahan sa akin, siya nagbigay ng kasiyahan sa akin. Siya magbibigay at magbabalik sa akin ng lahat ng bagay. Whatever the Lord takes, the Lord will give. What the Lord can take away, the Lord can give. And whatever the Lord can give, the Lord can also take away. Praise be the Lord our God. Yun ang sinabi ko sa kanyang God. And na-astonish yung kapatid ko na yun sa Panginoon. Sinabi niya, grabe kuya, I cannot do that. Sabi ko, it's not me, but it is the Lord who is speaking to you. Sabi ko sa kanyang gano'n. I will not survive this, but the Lord will make me survive this. And my wife will survive this. And lo and behold, nakasurvive po ang aking asawa. Hindi po siya napahamak. Yes, namatayan kami ng anak during that time. Napakasakit, napakahirap tanggapin. It took me a year or two para makasurvive sa depression, napakatinding depression na pinagdaanan ng mag-asawa. Pero after that, binigyan po kami ng anak ng ating Panginoon. Binigyan po kami ng Caleb. That's what happened to our lives. And praise be to the Lord our God because we waited for the Lord. We could have said to the Lord, pinabayaan mo kami, iniwan mo kami.
Tinalikuran mo kami. After all na nagtiwala kami, nanampalataya kami, nagtiwala kami sa Lord. No, we did not do that. Alam mo kapatid, yun ang isa sa pinakaayaw ng Lord sa ating mga tao. Yung nag-grumble tayo. Gawin mo na lahat ng bagay kapatid sa buhay mo, pero ito ang wag na wag mong gagawin. Yung magagalit ka sa Panginoon, mag-grumble ka sa Kanya. Yan ay kapapahamak mo kapatid. Do not grumble upon the Lord. When you are going through troubles, praise the Lord. Lord, pinupuri kita. Hindi ko naintindihan. Hindi ko naintindihan ang nangyayari sa buhay ko. Pero Lord, magtitiwala ako. Alam kong hindi mo ako pababayaan. One day, Lord, you will reward me. And therefore, I will trust you. Pinagtutulungan ako, pinagtatawan ako ng mga tao na to na hindi raw mangyayari sa buhay ko na to. Pero Lord, it doesn't matter. The words that they have from their mouth, nothing matters. But your word that is in you, Panginoon, na bibigay mo sa akin, yun your promises. And I will trust you, Lord. Because you are good. Kaya malinaw sinasabi ng Panginoon dito, the Lord is good to those who wait on Him. Those who seeks Him, one should wait quietly for our salvation. So malinaw na meron tayong kaligtasan, meron tayong reward, kasi pangako ng ating Panginoon. Naintindihan niyo ba yung salitang lamentations? Lamentations is pag-iyak. Ginawang ang part ng Biblia na to, kasi sapagkat karamihan na nakikita mo na to ay pag-iyak sa Panginoon. So kapatid, pag hindi mo na alam ang gagawin mo, umiyak ka sa Lord. Sumbong mo sa Panginoon. Lord, grabe nangyari sa buhay ko. Tulungan mo ako. Inaapi ako. Ikaw na po, Lord, ang bahala. Give me justice, Lord. Huwag mo akong iwan. Tulungan mo ako. I-save mo ako. Rescue mo ako, God. That's what you need to do, kapatid. And tinuturuan tayo ng Panginoon kung ano dapat natin gagawin, kapatid. Sapagkat marami sa atin, kapag hindi na alam ang gagawin, kumakapit sa patalim, kung ano-anong ginagawang mali, kung ano-anong maling desisyon ang ginagawa. Bago ka tumakbo sa kung ano-anong iniisip mong paraan, sa Lord ka tumakbo. And the Lord will give you wisdom and ways para makaligtas ka sa iyong sitwasyon. And why we must wait? Bakit tayo nag-aantay? Sapagkat mabuti ang ating Diyos. Siya ang gagawa ng paraan para sa atin. Ito po tinuro sa atin ni David. When he was crowned the king, nung nilagyan po siya ng oil, inanoint siya ng oil ni Samuel, ni Prophet Samuel. Sabi, you are the king of Israel. You are the new king of Israel. Hindi po tinake for granted ni David ito na sinabi niya, ako ang hari. Pakalisikin niyo na sa King Saul diyan sa pwesto, sapagkat ako na ang hari ng Israel. No. He waited for the Lord. And grabe po ang pinagdaan ni David. Probably sabi ng iba 15 to 30 years ang pinagdaan po ni David na pag-aantay sa Panginoon ko. Kaya ibinigay na ng Lord ang kanyang pangako. Grabe po yung nangyari sa kanya sapagkat ang daming nangapi sa kanya. Every day of his life, gusto siyang patayin ni King Saul. Even yung mga Philistines, no? Gusto siyang patayin. Even yung mga kamag-anak niya, itinatwa siya ng mga kamag-anak niya. Tinakbuhan siya ng sarili niya mga kamag-anak. He was alone himself in the wilderness. And later may mga sumama sa kanya, pero hindi niya talaga mga tunay na mga kaibigan. Kung sino-sino po mga naging band of warriors na nakasama ni David. It took so many years, so many challenges and troubles. Muntik pa mawala ang kanyang pamilya nung nasunog po yung kanilang mga tahanan. Inatake sila ng kaaway. At yung mga kanyang mga best friends na mga warriors na katulad niya ay gusto pa siyang patayin. But in all of this, ano pong ginawa ni David? The greatest works of David, ano po yun? Yun po yung binigay niya sa atin yung Psalms, yung awit sa Bible. Doon po siya kumakanta sa Panginoon. In all his troubles, anong ginagawa niya sa Lord? Kumakanta siya. Kumakanta siya sa ating Panginoon. So kapatid, kapag marami kang pinagdadaanan sa buhay, habang nag-aantay ka, why must you wait? Sapagkat mabuti ang ating Panginoon, habang nag-aantay ka sa Kanya, magpuri ka sa Kanya. Praise Him, worship Him, sing songs upon the Lord. For our Lord, our God, inhabits our praises. Diyan tumitira ang ating Panginoon. And His favor will be upon you if you will trust Him, if you will worship Him, if you will praise Him, kapatid. So yun dapat ang gawin mo, aking kapatid. Kapag may pinagdadaan ka sa buhay habang nag-aantay ka, kumanta ka sa ating Panginoon. Gamitin mo ang boses mo sa pagkanta sa ating Panginoon. Kaysa kumanta ka sa napakaraming larangan, kumanta ka para sa ating Panginoon. Even before you sleep, when you're doing nothing, kumanta ka. Magpuri ka sa ating Panginoon. Gayahin mo si David. Yung lahat ng kanta na nakikita mo sa awit sa Biblia ay galing sa ating Panginoon na binigay niya sa puso ni David. Tinuturuan tayo paano
magantay. And we know, grabe po ang naging reward ng ating Panginoon na buhay kay David. So our takeaway for today, our conclusion na binigay sa atin ng Panginoon, do not despair in waiting. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang tumangis habang nag-aantay ka sapagkat ang ating Diyos ay buhay. Stand firm. Tumayo ka kapatid sa ating Panginoon and see God's deliverance. Ang kanyang kasagutan nandyan lang, right in your window, right in your doorstep. Nandyan ang kasagutan ng ating Panginoon. Mag-antay ka sa ating Panginoon sapagkat He renews and rewards. Palalakasin ka muli ng ating Panginoon. Bibigyan niya muli ng wings like eagles. And one day, kapatid, matatanggap mo ang biyaya niya, yung kanyang mga kasagutan sa iyong buhay. Mga pangako niya na sinabi niya noon, hindi po nakakalimutan ng ating Panginoon. Kapatid, sometimes tayo lang ang nakakalimot sa Panginoon. Siya hindi siya nakakalimot sa atin. Binigay niya na ang buhay niya sa atin sa krus ng Kalbaryo, di ba? 2,000 years ago. Pero tayo, nakalimutan na natin siya. Sometimes we go back to Him pag may problema tayo. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon, huwag tayong makalimot sa Kanya. Even in the waiting times that we have, call upon the Lord. Pour out your heart to Him during the times of waiting. At yun ang dapat natin gawin sapagkat one day, God will give us the deliverance. He will renew our strength. He will reward us. In Isaiah 40:31, in the AMP version, but those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God, like eagles rising toward the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired. Yan ang mangyayari sa iyo, kapatid. Na kahit anong pinagdaanan mo, magugulat yung mga kapitbahay mo, yung mga kakilala mo. Parang hindi si ano to, si brother, parang hindi si sister. Parang wala siyang pinagdaan ng problema. Why? Sapagkat nire-renew ng ating Panginoon ang ating kalakasan. Yung nawalang ating energy, yung nawalang powers natin, ibabalik yan ng ating Panginoon kung tayo ay mag-aantay. So kapatid, dapat matuto kang mag-antay sa Panginoon because in the waiting, nanduroon ng Panginoon. Kasama mo siya, katuwang mo siya. Kaya nga diba yung kanta na footprints in the sand? Alam niyo po yung kapatid, di ba? Naghahakbang siya. Nagsasabi siya, Lord, grabe yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Noon, magkasama tayong dalawa. Noong nagsisimula ako, tumawag ako sa iyo, Lord, kasama kita, dalawa tayo sa dalampasigan naglalakad sapagkat nakita ko ang footprints, Panginoon. Dalawang set sa akin at sa iyo. Pero Lord, nung pinakamatinding parte ng aking buhay na mapinagdaanan, mga matinding problema, tinignan ko muli, Lord, ang footprints. Pero isang set na lang. Bakit mo ko iniwan, Lord? Bakit mo ko pinabayaan? Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, no. It was never your footprints from the beginning. Hindi mo yung footprints, anak. Footprints ko yan sapagkat binuhat kita. Kapatid, sometimes you think that you are the one surviving it. But no. It is God who is sustaining you to survive what you are going through in your life. It is the Lord's strength while you are waiting that is so very much sustaining you. So learn to trust the Lord sapagkat siya lamang ang iyong mapagkakatiwalaan sapagkat never kanyang iniwan sa iyong buhay. In Psalm 27:13-14, ESV version, I believe that I should look upon the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord. Ayun dapat natin isipin, kapatid, sapagkat marami sa mga Kristiyano inisip nila, yung goodness ng Panginoon, makikita ko na lang yan sa langit na lang. Doon na lang, ang pahantay ko. Sapagkat wala na ako makikita mabuti sa mundo na to. Rapture na lang. Or maybe, baka kukunin na lang ni Lord, yun na lang. Diba? But no, the Lord is teaching us that He can still show His goodness in the land of the living. When you tend to forget this promise, look at this verse, these verses. I shall look upon the Lord, the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. So, may pangako ang ating Panginoon, hindi siya nagkukulang. Meron pa rin siyang gagawin sa buhay mo. Pero you must wait upon Him. Ganyan na ngayon dapat gawin, kapatid. And yung last verse na binigay sa atin ng Panginoon, in Psalm 37:34, in the New King James Version, wait on the Lord and keep His way. He shall exalt you to inherit the land. When the wicked are cut off, you shall see it. So sinasabi ng Panginoon, magpatuloy ka lang, kapatid. Dire-diretso lang ang lakad. Move forward, push forward, pray, move forward, and trust the Lord. Why? Because one day you will inherit the land, the promised land of your life.
Lahat tayo kapatid may promise land. Bawat isa sa atin dito. Even those na mga anak ng Diyos ay merong promise land. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon na magantay. Magantay and keep His way. Lalo ka magpakabuti, lalo ka magbasa ng salita ng Diyos, lalo ka maglingkod sa Kanya, lalo ka tumakbo sa Diyos. And one day, makikita mo, yung mga masasamang tao na nagtatawa-tawa, yung mga wicked na yan, yung mga New World Order na yan, yung mga grupo ng mga tao na yan na walang alam kundi kasamaan at kalokohan, one day, they will be cut off. Mawawala sila sa mundo na to, and you shall see it. Makikita natin sa ating sariling mga mata ang pagkapuksa ng mga masasamang tao. Ang pangako ng Panginoon na hindi niya pababayaan ng kanyang mga anak. Alam niyo po, during the times of Elijah, yung mga tao, antay sila ng antay sa Panginoon, nakalimutan na nila ang Diyos. So, sa kakaantay nila sa mga pangako ng Diyos, ang ginawa nila, tumawag sila kay Baal. Sinamban na nila si Baal or si Baal. No? At tumalikod sila sa Diyos ng buhay. Pero kahit durugo ang puso ni Prophet Elijah, ni Propeta Elijah, tumawag siya sa ating Panginoon, Lord, teach these people a lesson at nang makita nila kung sino ang tunay na Diyos ng buhay. Tanggalan mo sila, Lord, ng tubig sa lupa na ito, sa lupa na ito. So tinanggal ng Lord ang water in Israel during that time. So nawalan po ng tubig. Ang mga animals, ang mga tao nangangamatay, even ang mga plants, ang mga trees. Why? Kasi wala ng tubig sa lugar na yun. For 3 years, nawalan po ng tubig sa lugar na yun. Ganun po katagal, no? Pero sa pag-aantay, hindi po nakalimot sa Elijah sa ating Panginoon. Tumawag siya ng tumawag sa Panginoon that one day that God will restore that water and God will show His mighty signs, wonders, and miracles. So ganito po ang ginawa ni Elijah. Just like the Lord is teaching us. Napakahirap po tumayo sa panahon natin ngayon. Lalo na sa panahon natin ngayon na nag-aantay tayo para sa kasagutan ng Lord sa mga ginagawang kalokohan at kasamaan ng New World Order. Kapatid, maybe you're going through a lot of troubles in your life right now. The Lord sees it and He knows everything about it. But what God is teaching us is to wait for Him. Just like with Elijah. But because when the answer from the Lord came, it came not just with a simple ceremony, but with a big bang, kapatid. Napuksa po lahat ng masasamang propeta ni Baal during that time. At bigla po nagpaulan ng apoy ang Panginoon sa altar niya para ipakita sa tao sino ang tunay na Diyos na buhay. Kapatid, ipaglalaban ng Panginoon ang buhay mo. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, kung ikaw ay nag-aantay sa Kanya, ipapakita niya sa inyo lahat ng times na pag-aantay mo, lahat ng times na naiyak ka, tumawag sa Panginoon, parang wala ng pag-asa. When He answers you back, kapatid, it will be the best time of your life, the best rewards, the best renewal of your strength. Yun ang bibigay ng ating Panginoon. Na parang hindi ka nagka-problema, parang hindi ka nagkaroon ng sakuna. Yun ang gagawin ng ating Panginoon ng buhay. But you need to speak up. You need to stand up for the Lord. For in this generation ng mga tao, ayaw nang tumawag sa Panginoon. Ayaw nang tumayo para sa ating Diyos. Yun ang gustong gawin ng mga tao. Tumakbo na lang at magpakaduwag. Kapatid, hindi tayo dapat parte ng mga tao na tumatakbo na ayaw nang tumayo para sa salita ng ating Diyos. When you go through a lot of troubles, you go back to the source. You go back to the Lord your God and trust Him na may gagawin siya sa iyong buhay. Magtiwala ka, magantay ka sa Kanya. Sapagkat kapatid, hindi mo nakikita, hindi mo nalalaman. Yung mga taong katabi mo sa paligid mo, you are also the source of good news sa buhay nila. Hindi mo man alam yung kapatid. You are also the great source of news because they are being patient din na may gagawin ng Lord sa buhay mo. Hindi mo alam yun, hindi mo nakikita sapagkat ikaw ang pag-asa nila. Pero ang tunay na pag-asa ay ang pag-asa ng ating Panginoon na buhay. Be that source of hope. Be patient for our Lord our God. And one day, He will be your great reward. Yan po ang salita ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa ating Diyos na buhay na nagbigay sa atin ng mensahe niyan. And kapatid, you might not know me, you might not have heard about Ancient Doors Church, and maybe hindi mo pa kilala ang ating Diyos na ating Panginoong Kristo Jesus. Kapatid, if you do not know Him, you are in trouble. We are in trouble pag hindi mo kilala ang ating Panginoon na buhay. Why? Because all of us, kapatid, are bound to die one day. Lahat tayo mawawala sa mundo na ito. Hindi mo matatakasan, kapatid, ang kamatayan. Ang buhay natin sa mundo na ito ay just 100 or more years lang. And after that, wala na.
Sometimes maybe less pa. Maybe 70, 80, 90 lang. Ganun, di ba? So that's why you have to trust the Lord. You have to have someone who can save you from death, from eternal death. Sapagkat pag tayo namatay, meron pang buhay pagkatapos. Ano yung buhay na yun? Yung buhay sa impyerno or buhay sa langit. And for sure, hindi mo pipiliin ang buhay sa impyerno. If you want to receive that life in heaven or life sa langit, kapatid, there's only one way to have that life in heaven. That is, if you will trust the Lord Jesus Christ, that He is your Lord and personal Savior and God, that He saved you from your sins through His death on the cross. And after 3 days, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nabuhay siya muli para iligtas ka mula sa impyerno, para bigyan ka ng kaligtasan. Na kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, maniniwala ka sa Kanya, niligtas ka niya sa kasalanan mo, at ikay hihingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan mo, kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, then bibigyan kanya ng regalo. Ano yung regalo na yun? Buhay na walang hanggan sa langit balang araw. So kapatid, I urge you, kapatid, magtiwala ka sa ating Diyos na buhay, maniwala ka sa Kanya at manalangin ngayong araw na ito. So kapatid, if you want to receive that free gift from the Lord our God, pray with me. Pray with me today. Let us pray, kapatid. Panginoon, aming Diyos na buhay, hindi po ako karapat-dapat sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ako, aking Diyos. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita ng buong puso, isip at kaluluwa. Salamat, Lord, sa buhay na walang hanggan na regalo. Habang nandirito ako sa lupa, ay tulungan mo akong maging mabuting tao. Lord, nananampalataya ako sa iyo. Salamat sa pagkamatay mo. Sa krus ng Kalbaryo. At pagkabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ang buhay ko ay sa iyo na mula ngayon. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. If you pray that prayer, kapatid, congratulations sa iyo. You are now a new creation. The others that was come. Welcome to the family of God. And the Lord is He wants to build a relationship with you, kapatid. And for you to be able to build that relationship with the Lord Jesus Christ, you need to know more of Him. Reach out to us via Ancient Doors Church for more resources, and we will be more than able to help you, kapatid. We will be more than happy to help you, kapatid, for your growth in the Lord our God, Christ Jesus. So yun, kapatid, congratulations sa iyo.